Sunday, Wednesday na sad. Human sa Wednesday, Sunday na sad. No? Yung anak kadali ang atong adlaw karon. Perting paspasa. O gani. Salamat sa Ginoo nga naamo. Amen. And pray ta padayon, reminder sugma sa atong soul winning church soul winning drive. Alas 5 sa hapon. Padayon ta dito sa Baroy Dako. Pray nato nga daghan pa ang masultian dito. And gasya sa Ginoo, maayo ilang pag-receive kuan sila kanang accommodating ana lang ba usahay tan-aw lang nimo sila mura bitaw taha ka sa naong pero masturya nimo sila kung ano maayo respond. So pray na to tomorrow alas 5 sa hapon. Maging madaogon. Dayon kamong dili ka kuyog tabang mag-ampo, amen. Murag gubat ni ba kami kisay naa dito at least kamo naa dire bibilin pray na to nga tabang mo pray nga daghang ma-save. Gamiton sad ang mag soul winning tomorrow tangaan sa kiisog di madlok ba di maano no. So tomorrow alas 5 dayon pagka Friday padayonon nato dili nato niwalaon gyud ang atong prayer. Amen. Amen. Alas 6 sa gabi prayer nato. So I know wa gid laing ano gid pagampo ra gid kay kini nga simbahan or kini nga buluhaton dili prayerful ang akong amahan dili ta maabot dire sa pagkatinood lang. Amen? Mo nang dili ginato i-neglect ang prayer. Manang ari mo diri 6 sa gabi pray ta padayon or di man mo makari tumas inyong balay mag-pray na mo. And binadaghang kita gyampo. Pray na to ang kadaugan karong Sunday para sa atong Wives and Mother Sunday. Amen? Dala mo og bisita. Pwede mo mangimbita, no? Dala mo og mga bisita na invited, mga asawa og mga mama. Pastor, nganong Wives and Mother Sunday man na may wala pay anak pero binyo na sila. So manang ano na to Wives and Mother Sunday. Recognize. Pero actually bisag wa kay na kung ano mura naman sa kag mama. Kaya na, kana imong bana, mura man imong anak pod. Di ba? Imong naon, imong magalaga ka gano, mura imong rosa nimo nag-anak. Mo nang pray na to karong Sunday, pray ko ninyo, nagandam ko mensahe para sa buntag. Ayon ni kahapon, Sir Kidi, dayon pray na to ang mga na sila fellowship ni Kaodto, ayaw maguli. Dili sila mangaon, fellowship sila. Dayon, para sa mga mama. Okay, so, dayon, pray ta pa dayon sa atong discipleship every Sunday afternoon. Di ginatundangon, nangutan akong pasuray ko, unsa mo sa Domingo sa hapon siya, discipleship. So, balik kita. Okay, di gid kulang gid ang wali lang kulang gid kung walay discipleship. Manang balik ta disciple and gani kung wala pa may disciple, pray mo nga nami disciplon. Manang usa sa ato ang prayer. Dayon pray na to karong June 12, 13 and 14. Ato ang cheerful giving conference. Amen? So, kada gabi ina, Wednesday, Thursday, Friday. O gani, kanang June 12, ano na siya? Holiday na. So, gaampo ko nga naa mo dire. Pray ta nga naa mo dire para dili mo, para kitang tanan, makapaminaw ta, talagsaraman. Ares Pastor Joey. So, pray na to
June 12, 13, and 14. Gani, na sila karon sa Japan, nagbakasyon. Kuyog siyang anak. Dayon, ni chat sa ko, dugay sila gihold sa naiya. Kay, kung ka nagbasa, ano mo sa news, namatay ang president sa Iran. Iran, no? Iran. Helicopter crash ba? Na-crash ng helicopter dayon. Ba siguro na dugay gihold, dugay sila. Siya nandito kami na ba. So pero gracias Ginoo, nabot sila, na sila sa Japan karon. So pray na to padayon. And pray ta padayon sa mga buluhaton nato. Karong Sabado, yes. Nasa ko na ay feeding. Patudan, no? Patudan. So, karong Sabado na ay feeding sa Patudan. So, pray na to. Anong mga bata, dayon, same time, sulwining sa mga mama or kinsay na adulya. So, karong Sabado, pray na to. Dahil praise na to, backupan na to, gracias Ginoo, natay mga teachers nga ginagamit sila, message sila na ako, Pastor, pray ko, Pastor, kay mo share ko sila mamidok, na yung mga ano diya sa Tubod College or symposium sa ano, pray na to, pray na to sila, backupan na to sila padayon. Kay, ina ako ay kumpiyansa, kay na Victoria na, ang yawa, di malipay. No? So, pray ta padayon. Dayon, praise ta sa mga pray na to si tatay, na ano na po si tatay na high blood siya, no? High blood? Na, basta nitaas yung dugo. Kay, pray ko nga mahuman na ano ang balay, pero sa ang nga atong ano si tatay, siya mong good ang ano dia, siya mo decide ba, siya akong gipano ba. So pray na to nga maulian siya, nga makabalik, ipapahulay lang sa ipapahuli nila. Kay dayon sila lang sa ni ano ang nabilin duha lang ga ano. Kaya ang usa wasog kabalo asa. Wa ko kabalog asa ron ang usa, nara diha wa man ko kabalog sa. So pray na to padayon para ano dayon para maka balhin may para mas nindot mo diri nga ano ba duol para maka unsay mga ano smayo na. So muna prayan na to anong ugma soul winning drive prayers Friday dayon sa Saturday feeding patudan. Pray na to dayon Sunday ato ang serbisyo buntag o sa hapon. Pray na to ang Wives and Mother Sunday na to. So you can invite mga mama, asawa, invite niyo sila, hina sila nga bisita sila. Okay, so mora na manindog na Colossians chapter 4 verse 2 to 4. Actually na-share na nako ni atong last December pa siguro ni. So anak ko bit ano. Manang share sa nako ni sa inyo ha. Encourage. Colossians chapter 4 verse 2 to 4. I read verse 2, you read verse ato na lang nining dunganon kay tulorom ni ka verses day. Nana? Amen. Colossians chapter 4 verse 2 to 4, the Bible says, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I make it manifest as I ought to speak. Praying with a heart. Praying with a heart. Pray ta, Lord, salamat kaayo dalaygon kay ka. Salamat kay sa imong gitugot sa mga butang, usahay di na mo masabtan, pero salamat Lord nga naa ka.
Salamat sa Lord nga naay mong mga katawhan karon, napili nga makiguban ka namo karon. I know some of them are tired sa ilang trabaho, exhausted. Nani sila yung mga giatubang nga mga problema. Pero I pray Lord nga imong tabangan nga imong pulong karon, mag-encourage namo. Dili gid pwede nga undawon nagnamo Lord ang pagampo. Kay mo ni siya yung pinaka-vital or pinaka-importante sa usa ka Kristohanon. Dili lang isip nimo ubos nga alagad kundi matag usa sa kanamo. So I pray Lord, bless Lord ang mensahe karon. Pray sa nako ang naa sa taas, taganim sila wisdom. Pray sa nako Lord nga proteksyonan nimong internet. Na may kalihukan ang mong kaaway sa ngalan ni Jesus Kristo. Ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok. Padala imong hangil sa paggapos niini. I pray Lord, bless Lord ang whole compound Lord, kabalo ka Lord nga kini holy ground in another. So I pray Lord nga di sila pwede makasulod magsamok-samok diri. Kung naaman gani I pray nga ihangyon ako ang imong anghel sa paggapos niini dala sila sa pinakalayo. Ug I pray matagusa karon nga maminaw sila. Kuhaon nila Lord ang ilang mga ginahuna-huna unsa man ang nakadisturbo sila. Salamat nga nihatag sila panahon sa pagsimba Lord. Dalaygon kay ka sa nagpadulong pa kung naa pa man protection ni ug unya Lord. Ikaw ang magitugyan na Lord. Salamat kay dalaygon kay ka sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. Praying with the heart. Manang ningon siya sa Colossians chapter 4 verse 2, continue in prayer, padayon. Diha sa pagampo, pagtukaw, diha niini uban sa pagpasalamat. Without praying, verse 3, also for us that God would open unto us the door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Verse 4, that I may make it manifest as I ought to speak. Are you satisfied with your prayer life? Satisfied ba mo sa inyong prayer life? Question na. Are you satisfied with your prayer life? One of the survey of 860 church pastors said 16% are very satisfied with their personal prayer lives. 16%. 47% are somewhat satisfied. 47%. 30% somewhat dissatisfied, dili sila satisfied, and 7% very dissatisfied. If you are satisfied with your prayer life, praise the Lord. Amen. Kung satisfied ka sa imong prayer life. I suspect that many of us are not. O guilty tana. Amen. Dili sa tanang panahon satisfied kasi yung prayer life. Sige lang. I personally, I'm not satisfied with your prayer life. As your pastor, sometimes, naay panahon, sakto tong giwali ni Pastor Jonet, naay panahon nga nag-pray nimo nga ang imong prayer, murag nara sa atop ba? Gatuyok-tuyok. Para bitag, wa ka connect sa Ginoo. And it falls short in many areas. I'm often distracted while I'm praying. Daghan kay distraction. Tama. Magampo ka, daghan kay distraction. I do not always keep my plan scheduled for praying. Naaman gitay plano. Salamat ko nga karon pukawon ako sa Ginoo gid 4, 5, usually 4. Pray ana. Pero kung Sunday, lahi nga oras, kay special man. Kita naatay, I don't know kung naaba mo'y prayer time or naaba mo'y schedule sa pagampo. I know I don't pray enough for other people sometimes. Di kita, muampo para sa ubang tao. If you are like me and you are not satisfied with your prayer, then this message is for us. Amen? Kini minsaya dili lang ni kundi para ni sa tuwa. The passage today is not complicated one. It is simple to understand. Perte ka simply. You probably will not learn much new doctrine in the first part of Colossians.
Paul teaches some fundamental doctrines in the second half. He encouraged believers in faithful Christian living. Today, passage is all applications. The basic of the Christian life come down to several key disciplines. One of those in prayer, and that is what the passage today is about. Kaya nga naman, ang pinakalisod or pinakadugay i-develop sa Christian life gawas sa pagbasa sa Bible ang pagampo. Amen? Kaya nga naman, kung sayon pa or dali pa ma-develop ang prayer life, ni Friday diri puno unta ta. Bisa ka ni Wednesday ta. Nga naman, lisod i-develop ang prayer life. We will look at the aspects of prayer. Each one is simple to understand. But if you practice this aspect, you are all well in your way to a fulfilling prayer life that will draw you into a close and personal relationship with the Lord. Lahi yun tong naa kay personal relationship sa Ginoo through prayer. Sa pag-ampo ba? Kaya ga-connect bitaw ka? Gracias Ginoo, silingan ng mga Ate Merlin. God be the glory lang. Basta, nahay mangita. Siya, ay, gaampo pa. Adi, gina siya patukaw. Gani atong mandi yung maglimpyo to sila sa aircon. Ga-pray. Sige, balikan na lang ras. Kay di na pwede ni mo ano. Basta prayer, ampo yun. Walay, bahalag. Manang, number 1, pray steadfastly. Makag steadfastly, makanunayon. Dili lang, say gani, makalimot kay kag ampo bisag sa pagkaon, no? Tungod sa kagutom or unsa. Makanunayon. Steadfast means resolutely or definitely firm and wavering. Synonyms include committed. Committed gani balag maginaunsa. Ampog yun. Devoted, dedicated, and reliable. Steadfastly, makanunayon. The Greek word means to attend constantly. It means persistent. Kana bitang always. Naawa. And to persevere in. In other passages, mo ng 1 Thessalonians 5:16, familiar ta nga verse, pray without ceasing. Sa pag-ampo nga walay putol. Dili ka mo, ampo karon, sunod-dasod, wala dasod. Ampo karon, sunod-dasod. What does this mean in our lives? Paul encourages believers to have a lifestyle of prayer. May kag lifestyle gani, mo na ang imong naana ba? Appeal na sa imong pagka-tao ba? O sa imong pagka-Kristohanon. A lifestyle prayer is composed of 2 parts. One part is quality time alone with God, dedicated to prayer. Mo nang quality time. Unsa man ang quality time? Kanang ikaw lang ang Ginoo ba? You spend time gi-encourage sa atong pastor 1 hour pinakalist. Pero kabantay ka? Nigluhod ni mo, nung dugay kayo, no? Pero tanaw kayo mo rilo, 5 minutes pang nakuha. Marami tog, hala, daghanon na akong naampoy. Pero 5 minutes pa rin mong nakuha sa oras. Pero tanaw kayo sa lida, di ba? Hala, human na? Human na? Dali aroy. Manang, one part is quality time alone with God, dedicated to prayer. We see Jesus doing this. Luke 5:16. And he withdrew himself into the wilderness and prayed.
O gani, makita na to si Jesus Christ, grabe siya mo ampo. Mabitang, sige niya, ganun, saman mo ingnon niyang disciples ba? Higin mo ka ampo. Kaya man, kabalo si Jesus Christ nga mobalik siya dito, nga sila na lang. Nga wala na siya, di siya ang iyang punto ba, dili siya permibintaw kuyog sa mga disipulo. Para good, gracious Ginoo karon wala na tong pastor. Pero kung nakuha nato ang prayer nga tudlo niya, gracious Ginoo, bisag wala na siya, party na gyud sa atong simbahan. Or sa atong kinabuhi, isip Kristohanon. And we are known, Truth Baptist Church, or Pastor Chris, bingo kasi, may nampuon. Tinood lang ka ng prayer and fasting, I really want nga mobalik ko, di man gyud pwede kay, as of now, ga-insulin man ko. Gatoo mo ganang, nag-struggle sa gusto ko kanang, nindot nang mag-ampo ka kanang, bitaw sud, imuntiyan. Kasuloy ko sa una, labad kay mong kay kuan man na ang struggle ng fasting 2 days kanang ikaduhang adlaw ba kay mo baba mo sugar pero malagpasan nimo na gani gistadihan nila unsa may maano na pwede kami no magbutong pero malagpasan nimo na ma-strengthen ka maano ka mawa na tong labad-labad sa imong ulo hangtod lahi gyud nang magampo ka kanang intimate ba. The other part is spontaneous prayer. Ug mo ni kasagaran sa tuwa, may kag spontaneous. That is regular prayer spent throughout the day as we face different temptation, decisions, or challenges. These are the prayer one-liners. May kag, God, give me wisdom. Lord, tigay ko wisdom. Hoy, mga estudyante, dili pwede ha, nga mag-pray ka, Lord, tagay ko wisdom na di sa ka magtuon. Unsa may ihatag nga wisdom sa Ginoo, nga wa man ka nagtuon. Bisag unsaon nimo na, Lord, tagay ko wisdom, Lord, gihapon na. Kinahanglan sa ka magtuon. Manang spontaneous, Lord, tagay ko wisdom, not only sa mga estudyante, natay mga decision making on the spot. Kaya bitang diha dayon. Nya dili man na pwede nga dili ka mangayog wisdom sa Ginoo Lord unsa may angay buhaton ako tagay do ko wisdom ani. Labi na kana bitang crucial or unsa kana maano ka ba? Mo gani kung naay mo chat sa kuha, makikistorya sa kuha, before na maabot, ga-pray ko, daan na Lord, basig naan ni siya problema, Lord, basig unsa ni nga, Lord, tagay da ko wisdom, Lord, unsaon ako pagdil ani. Kamong nga nagtrabaho, pangayag wisdom, Lord. And not only give me wisdom, keep me safe. Yes, I always do that every time nga mo sakay ko, every time nga mo drive ko or mo sakay ko, kwaon ko na mag-drive sa kuha, na kuyog akong pamilya, mo always you kumingon, Lord, before ko ano, Lord, protection na ako. Keep us safe. Kaya naman, daghan kaayong mga sabagay, duhara man karon mag-drive ka or ika it's either ikaw magmatngon sila mo or lahi ginang mag-pray kas Ginoo. Kaya ang protection ba. Salamat ko Ginoo ang Jerry although naa siya pangus yang pero akong gi-pray Lord salamat Lord ha pangus ra ha. Katawa I'm not dili ko nung nagkatawa ko pero I was sa iyang pagkasala niya kay ang motor yung gamit sa iyang kuya man. Siyempre nakuyawan siya kay nadaot man ang footrest no. Nadaot. So chat sa siyang kuya, yung kuya na sa taas sa ubos. Ayaw biyo kasuko nako ha.
Unsa di, siyempre si Jimar sa unsa di ka ana? Naog Jimar, tanaw niya. Pero akong ipasalamatan, uy, silang. Na ano mo siya, na slide man gyud pag ano. Ingon sila basta ma-crash kaging ana, makamaayo na ka nga driver. Lagi tinuod na siya mo ano ka. Pagbantay naman ka. Ana na ka nang pero hapdos no. Hapdos. Mo nang pamina mo, kamo mag-drive or ano na may motor or what, bisag before mo sakay, gama, Lord, protection Navy ako, Lord. Labi na kamong mga nasa taas, kamong mga walay lisensya, walay register yung motor, walay ano. Ampo yun. Believe ko ni Brother Julito, dala niya yung abot sila Bukidnon, no? Grabe, bao-bao lang. Pag-chat, salamat, thank you, nga naamo sa GC. Sige mong ano, every time, by the way, kung makadawat mo message sa GC, tabangan na pray. Usahay, dili lang ta maka, siguro, di ka maka-heart, dili ka makano, pero stop lang kadali. Praise God, salamat. Ganyan, nag-message si Doktora, si Ma'am Ann. May anak gani, pray ta dayon. Salamat po si Tonet, tubag sa Ginoo ang nalipay ko nga si Ate Miriam ni message. Nga ningon siya, glory to God. Anak ko, salamat sa Ginoo. Kabalo na sila mo gamit sa Diyos ang himaya. Unsa ba na siya? Tubag na sa pagampo. Knowing Ate Miriam, if you know her, di ka katuo, but to God be the glory, ano ba? Manang, yes, spontaneous. One of my simple all-time favorite, Jesus, tabangi ko, help me. Both types of communication are important in a relationship. You need those times of opening up and communicating on a deep and personal level. Those times build deep roots in the relationship. But you also need a regular communication and interaction about everyday things. That is the companion aspect. Manang, when you have the intimate time with God on a regular basis, the spontaneous prayers are more powerful because they match your lifestyle. And by the way, dili siya diha dayon payani. For example, Nehemiah is one of the great examples of this. He heard that Jerusalem, his home city, was in shambles and he spent about 8 months in prayer for this. Kabalo sa pagkadungog niya nga ang wall wala na, broken. Pray siya. And he spent about 8 months in prayer for this. 8 months nga prayer. The king finally asked him why he was sad, and right there Nehemiah made a spontaneous prayer to God for wisdom in answering. Gani, ang imong spontaneous nga prayer, resulta na siya sa imong kana bitong dugay or quality time with God. Nga, nig-ana bitaw nimo, Lord, tagay ko wisdom niini. Pero before ka nag-pray sa spontaneous nga prayer, sige, ang imong quality time with God, taas ba? Mo nang nignaay mga decision making nga kinahanglan lag spontaneous nga ano nga prayer, maka-pray ka, mas ano siya, kaya nga naman, imo manggi hulom daan sa imong pagampo nga taas. Di man pwede nga, paminaw ha, dili biya pwede spontaneous lang atong pirmi gamiton ha, dili biya pwede nga ano, naay tay kinahanglan quality time with God. Ang gani, ang spontaneous prayer, resulta na siya sa quality time nato sa Ginoo. For example,
Si Mami Doc, pag ingon niya nga, gamita, pray ko wisdom ay gatuo ko nga sige, naman na siyang desire nga gamiton siya. Sige sa pray anang Lord, kung naagay in case nga tawgon ko sa diha dayon, makaampo ka. Pero before that, wala na, gihulom na sa prayer. Before pa siya, istorya kung asa man, mausad. Sa tuwa. Nga kanang spontaneous prayer, resulta na siya sa atong daily nga quality time with God alone. Dili lang pwede nga magsigi ng Nabi tawang bangon ni mo ni kadlaw dayon. Lingkod ka sa katoy, Lord, tabangi ko sa akong buhaton karon. In Jesus' name I pray, Amen. Spontaneous yun. Nehemiah made a spontaneous prayer. That spontaneous prayer was especially powerful because of the 8 months of dedicated prayer which preceded it. Paul encourages believers to be steadfast or lig on in prayer because he knows it's not easy. Dili sa yun. There are many distractions the world throws at us to keep us from praying. Daghan kayo. Quite often, when I ask friends, how are you? Pangutan na gani ang atong mga amigo, di ba? They will answer busy. There are so many distractions in life, forces which pull our attention in many different directions. It is even harder to focus in prayer than it was in the past. Mas samot na karong panahon na, mas lisod i-focus sa prayer kay daghan kay distraction. In addition to family chores, career, bitang magdali ka ni kabuntag, la, lugayan ako kamatay, alas 7 na, maglungag pa ko, mag-ano pa ko. Wala, karakara na ka, wala na kakampo. Igutom na akong anak, ay ano na. Media is a constant presence. Take note of this. Smartphones are often the last thing people look at before they sleep, not their spouse. And the first thing people look at when they wake up. Tama, dili? Mostly, karon mas mauna pa nila at ang smartphone kaysa ilang spouse, sa bana or asawa. Dahil nigmata, cellphone dayon. Okay, we live in a world nga kanabit ang everything is in the hand or in the finger. How do much people in your country spend on screen time an average day? Palihog daw ko. India. Okay. In India, they spend 7 to 8.18 hours a day. Cell phone. Sa France, 5 hours and 5.3 hours. Mexico, 8 or round it off, 9 hours. But take note, Brazil, Philippines, and South Africa are all over 10 hours. 10 hours sa Pilipinas. And in which, naabay sense na. Kaya nga naman, daghan ang mga vloggers, bisag ka ng mga Kada bitaw mga dayo nga vloggers, nganong ganahan sila dire sa Pilipinas kay nga naman dali mo mo ano ang ilahang
videos. Kaya naman, ang mga tao, sige lang na sa cellphone. And dili lang nga ang mga tigulang, gikan sa bata, tanan yun. All batanon. Mabito na akong anak, akong gilimitahan sa cellphone. Kaya nga naman, mausab ang iyang lahi gid iyang take. Dugay ni siya tawgon. Dayon gahi nabitong kabantay ka sa mga batanon ron. Dugay ka sabot. Ano man, sige mag-screen time. Imagine no nimo, Brazil, Philippines, and South Africa are all over 10 hours. Tinod, bantay gani, orasi gani, guniti imong cellphone. Di ba, sige kag-ana, di ka kabantay. Lo, tulo naman di ko ka-oras sige cellphone. Upat naman di ko ka-oras sige cellphone. Ano naman di ko ka-oras sige. Gani, huno na ha, hinay pa atong internet diri ha. How much more siguro pareha tag internet sa Thailand, Saudi Arabia, bisag naka SIM card ka, paspas kayo. Unsa na lang ka ha? Wa na gyud yabag, daghan na yung yabag siguro. Perti na yung depending on which country you are in, about half of that is on mobile phones. What does that mean? It means that there are a lot of distractions. Daghan kay distractions. Labi na karon bantay ka sa Facebook. Diri ka sa videos. Sige ka gano. Dayon kung naa kay permit tan-awon strategy din na. Kung naa kay permit tan-awon mo ni sige pop up. Sige balik-balik ba? Kung sige kag tan-aw na series nga ano, mo pop up siya, short clips lang, pop up. Hangtod di ka kabantay, hala. This is the age of instant gratification. China is amazing. Yes, it's true. We can order almost anything we want at the touch of a button and have it delivered to our door in a day or two. Bitaw, tinood. At order ka, Alibaba.com, and I talk, na ako'y nakastorya nga, giayon niyang refrigerator sa balay, ilang lulapin na, iyang giano ba. Ako siya gipanguntahan na, kanya, panglitan, na kay ayuhon nga ref nga na siya. Sa'yo naman, pastor, adto kag, pastor, mag-order ko sa China. Saan man? Ang ani, pastor, na magpadala lang kag, mo ba? Niya, pag-abot, dali naman, pastor. Alibaba. Yes, you want appliances parts? No problem. Tinod ni, design your own brand. Kana ding mga cellphone nga Oppo, sa pana, kining daghan ng Infinity, kanang mga cellphone nga barato ra siya, pero nindot siya gano, naka-AMOLED na. Kabalo ba mo ana nga dito na sa China nila gi-order? Pwede ka mag-order imo ang pangalan? Tinod. Kung afford mo, yes, tinod. Mag-start kag imo brand sa cellphone, pwede. Ipahimo nimo unsa nga specs. Mo nang karon nagkabarato. O gani, gidesign nila, gidesign nila ang mga cellphone karon, labi na sa mga gamers, nga dugay malobat. Nga bugat siya ba? Ang battery niya, dili siya mo-loading, gistadihan nila. Para gyud mayabag ang tao. Para gyud samot ba? And we have short attention spans. Dali kita.
They are getting shorter. A Google study tells us that 53% of users abandon a page if it takes longer than 3 seconds to load. Grabiha, no? 3 seconds lang, kung dili kayo mo load pa, biyaan da yun. Samantala, think about it, used to take 30 minutes to go to the library. Kinsa ba'y nakaagig library, be? Be. Kamo, ano naman mo? Puro naman mo Google library. During sa amo nga time, muadto pa ka sa library, imo pang tanawon sa atong mga index, asa nimo research, ngani, kopyaho pa nimo sa bullpen. Pastilan. Nya, mulakaw pa ka, nya, pangitaon pa nimo, dayon, limited pa gyud ang books. Mingon pa ka, bahal mo ko, unyara ka na, usahay, kabantay ka na, usa ka libro, daghang imo ka-copy. Wa mo ka, agyan na kay rich kid, magud mo. Karon, na chat GPT, na ay mga AI na, pastilan. Mo na, karon, ang mga estudyante, nindot kayo mga pero pa-explain na sa ilang magipasa, di ba? Di ka explain. Kaya nga naman, laglom kayang words gigamit. Kaya naman, gikopya naman sa internet. So una, adto pa ka sa library town. Karon, Google ay, what's the meaning of dagang kayo mo, dictionary, napay dictionary, dako kayo, pakli, pa yung pang. Research pa ka. Karon, 3 seconds to load, wala na. So na 30 seconds, 30 minutes to go to the library. And now 4 seconds is too long. Dugaya sa anyo. Dali. Nagkamubo. It is no wonder that in a world like this, it is increasingly difficult to find the time and focus to calm down. Put aside distractions and spend time meditating on God's character and talking to Him. Prayer has always been difficult, and it's not easy to maintain a lifestyle of prayer. Dili, kasi yun. Distractions and temptations bombard us from every side. It can be hard to concentrate. Dili, nakaka-concentrate. One important part of the battle is knowing that it is a battle. Ang pinaka-importante sa gubat, makabalo ka nga naa ka sa gubat. Basig nakalimot na nga naa ta sa gubat. Kumpiyansa kayo. You are in a battle not against flesh and blood, but against the spiritual forces in heavenly places. Satan and his demons want to keep you from prayer. And one of their favorite methods is distraction. O ang pinaka-piborito niya nga method nga dili ka makaampo, distraction. I-distract ka ba? Daghan kay kag man lang akong magampoy, gilabad ba na akong ulo? Kulang ko sa tulog. Kulang ka sa tulog kay bilar man ka sige cellphone. C.S. Lewis wrote a very interesting book called Screwtape Letters. Dayon, kani nga libro, si Uncle Demon, wala na diya. Nag-mentor siya sa iyang pagumangkon ba? He's teaching how the best way to tempt people, unsaon nga matempt ang tao. And one section is about how to be tempted. He's patient. Dayon, the man was in the London Museum. He started to think about the question, is this all that a man has accomplished in 1,000 years? Yan na siya. Mula ni na-accomplish. Then nahadlok ang 1,000 years. Then nahadlok ang the demon was worried that this line of thinking would cause the man to go deeper in thought, the meaning of life, and where we came from. Na siya, ayaw lang nga pangutan na,
Kay kung kani nga pangutana, basig magunahuna siya bang anong. So he tempted him not with any great philosophical thought. Kabalo ka, unsa ray gibutang sa iya ha? Bacon sandwich. Gibutang lang bacon sandwich. A picture of a bacon sandwich enter into the man's mind. Ni sud lang ni pop up ba? Para bitog, lami akaw burger sa Jollibee. Chicken Joy. And he thought about lunch. Wala na. Naguna-huna na siya. Paniod to. Gutom na siya. Lunch would be tasty. There was a nice restaurant not far away. Naguna-huna na tong. He could go and have a lunch and think about these things later. Always later. That is the goal. Mo na'y goal sa yawa. Unya na lang. Unya na lang ko magampoy, unya na lang ko magbasa sa Bible, unya na lang, ugma na lang pod. Nya, di man mahurot ang ugma. Di man mahurot ang unya. Unya na lang, Okay? The enemy wants us to pray later. Have lunch first. Have rest. Communicating later is not a good way to keep our relationship, keep a close relationship with anyone. Unya na lang ta. Unya na lang. That is why Paul says to be watchful in it, we need to be alert. The enemy wants to distract you, we need to be mindful of the landmines. Kanang naa kay bantayan nimo ba? Okay. Daghang kay distraction ng yawa. I think we have all times to be distracted in praying. Perhaps you close your eyes to pray, you begin going through your prayer list. Maayo bitaw kanang naa kay magampo bitaw ka naa kay prayer list. Para dili bitaw ka ang imo bitawng prayer dili katag ba. Akong ipangutana ako, saan ginagawa mo? Ano say kadlawon ba? Ang agaw mo nagsi-cellphone? Hindi. Nagpe-pray ako, naday siyang notes. Na siya prayer list. Mas maayo nang nakay prayer list. Sa amin. Kaya kung wala, bisag asa lang ka. Ampo ka dire, ampo ka dito. Perhaps you close your eyes, pray, you begin through your prayer list. Soon you realize you're not praying at all. But you're thinking of something else, perhaps something you need to do later in the day. Yes, usahay, nagluhod ka, abin mo nagpray ka, pero may divert yung mga nauna. Hala, magluto, mandi kong puto dayon niya, no? Hala, ingon dito si ano, no? Wala na. Hala, maday, hala, wa pa na ako natiwas ang grado ba? Sa mga maestra. Abi ni mong nagluhod ka, wala na, instead nga, wala. Hala. Nalimtan akong ibot ang wala na. Imbis nagluhod ka, ni bangon, wala na. Abi ni mong nagampo na ka, pero daghan na kay nisod si mo na huna. Nga, imong buhaton niya. Wala may sayop ha, kaya nabit ang advanced thinking, ingana, manggo, tudluan mi, kung papa ba, ni Pastor Chris, ingana mo na siya. Before pa, gani, may ingos Pastor Jerry, lain to sa pastor, kay before pa mahuman ang kanang adlaw, human na yung buhaton para ugma. Advance, siya ba? Humana yung buhaton. Okay, mana. Pero, ampo, dili kay, bantay gani ninyo, this is very true. Kana bitong nigpray nimo niya, nawala ka sa passing sa prayer, maglisod na sa kagbalik. Usahay gani, gampo ka, Lord, luyang kardo gikulata mo sa gabi. Unsa, naapil naman sa salida noon. Kanang mga walay labot ba? Hala, anong nasulti man to na? Hala. Usahay sad, gaampo ka, mura ka daydreaming. Have you tried it? Nga nagaluhod ka ba? Pero ang imong hunang-huna, galupad-lupad ba?
Hoy, dili na pagampo ha. Nga mura kag imagine ba, lalami akay sakay motor ay mag-rides mi dili na prayer ha. Nga mura bitaw kag naggaluhod ka pero mura kag daydreaming ba. Nga abi nimo ni ka-distract nimo maglisod kag mobalik ta ka sa track. Kining nakay anak bitaw nga 1-year-old ang ano niya. Si Lucas ako siyang giyano nga mas mayo pa mag-TV siya. Galing lang ang puro niya sa tan-awon mga baby fin. Mo nang bisag magampo ka, the doodle in the bus the bus is running around. Ma-LSS ka ba? Ita, daghan kayog Peekaboo. Peekaboo. Lord, pasaylo ako, Lord. Nga nung nasuod man to sa kong... Kaya nga naman, uy, hindi. May... Manang, mingon ko, magtuon ko, ingon ako sa... Naog, it's either dito ko sa underground o sila dito sa underground. Kay, o, a problem at work, naibay problema sa trabaho, halo, naaman di ko'y, or something else you are stressed about. Kanang nakapastress sa mo ba? Ambot, asa ni, kanusaan ni na inbinto nga word nga stress, sa una wa mo kadungog og stress. Mga bag-o ning mga word nga stress, no? Mga I need to have a vacation. Why? I'm so stressed. I need me time. Mo nang me time, coffee time. Mo nang nauso din nang magkape-kape ka or ano. Kaya nga naman, pa-unwind. Di ba? Wa man yung word nga unwind sa una. Ana, man ka, pahangin-hangin ko kay gisapot ko, ana-anan day na. Maura mo na. We need to be watchful. Don't let your mind wander. Yes, tinood ni, ayaw tuguti nga imong huna-huna, magsigig latagaw ba? Hoy, kabalo biya ka nga ang atong mind workshop din sa yawa. Kini mga batan no, gatanaw sa kuha, pero unsa kayo nahunaan nila eh. Klaro kayo? Ang uban na nimo, uli na ni ron, lugayas ng kuya pastor eh. Lami na kay panihapo, no? Ga-wonder ba? Instead, control it, train it. Part of this is habit. Once a bad habit forms, it's hard to break it. Yes, tinod, kana bitong habit nga maimo na bitong lisod na kayo na eh. Lisod kayo na i-break. Kabantay ka na habit sa uban, nag-ilok. Hangtod, bisag na silang opisina, masigig nag-ilok. So, na-habit nila ba? Nako'y amigo sa una ko, kay habit kay kanyang sapatos. Di siya mag-medyas mo. Ano din siya? Sa part. Karga part. Yaw. Tinood na. Nako'y amigo sa una. Muhunong lagkalit ba niya? Mo ana rin, Na naman, nahabit pa niya. Ang ba, ilok. Pwede kaya lata. Na ay bad, na say good habit. Sa mga habit. Dagang habit na to eh. Bad habits form, it's hard to break it. Lisod. Na-habit sa inyo, di maligo. Pero karong panahon na, lisod kay maghabit kag di maligo, patigang agad. No? Di gid pwede di maligo. Ang uban kay sa inyo, nasubraan na pod, katulo na maligo, kaduha. Okay ra na. And by the way,
Salamat sa Ginoo nga ang atong kurinti din ni baba siya. Sukad nga gilisan nato. Nay pastor nga ni dol sa ko siya. Kuy, unsay gigamit niyo nga meter simbahan ko katong ano pa pastor, katong tuyok ba? Siya na. Ayaw anak ko, pailisig digital. By the way, basig na pa mo yung mga metro sa inyong balay nga ang gamit anak pa bito katong term na. Kana bitong kinaraan metro rotary term na. Salamat. Rotary. Ilisin yung digital. Nay point. Nangutan ako day pili ko siya. Ingani na lang ya. Halo dako oy. Dako kitang na save this month. Nga since I don't ana si Clara siya. Sige lang niya atong obserbara next month. Pero maybe sakto tinod biya. Kabantay ka bisag katong rotary, bisag walay kurinti mo tuyok yapon. I don't know. Asya, nabantayan mo kunamo kuy. Sa mo bisag palungon nimo plangka mo tuyok yapon. Motong salamat kus Ginoo na. Brad ato na ni nilaysan dayon. Or basin siguro pog na kay naplasta na mga wires there unsa ba? Dayon nailisag digital. Pero dili ko scientista, but I have heard about neural pathways. When they are exercised, they become stronger. The brain make a synaptic connection based on how you think. Nga depende sa imong hunahuna ba? So if you start thinking about stress at work, each time when you start praying, you are training your mind to go there and becomes a habit. Kung naghuna-huna ka nga, stress kay sa trabaho, kapuya ni na gitraining mo imong mind, nga wa pa gani ka kaabot sa imong trabaho, kapoy na. We need to be watchful of our own thought, patterns, and habits. When we pray, it is not hopeless to control our minds. We are told to do just yes, sige na ako nigbalik-balik, kung sige na mo nigbalik. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Una na, sama na, tinuod na, dili. Bisan unsa nga butang nga tinuod. Bisan unsa mga butang nga whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Matarong bisan unsa nga butang nga putli, pure. Whatsoever things are lovely. Lovely sigara. Whatsoever things are of good report. Kining pastor kadaghan kay kag madawatan. Yeah. Good report man na, bad report man na. If there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Kung bisan unsa mga butang nga maayo ang dungog, kung adunay pagdaig unaw na kining mga butanga. Ayaw focus anang dili makatabang sa imong Kristohanong kinabuhi. Kung manegatibo man ka, nakadungog ka, unsa man na, tinuod na, dili. Unsa man na, lovely, just, matarong ba na? Basig sa inyo may nagsigig tabi-tabi, may ingon, ani ni, tayo pasa, unsa may tinuod ana? Asa man ka mutuo, asa man ka ano? Every time makadungog ko, na unsa nako, ay sa, dili maningana siguro. Kay there are always two sides of the story. Sa nagstorya, sa makaon na lang. O sa katong gistoryahan. Mabitang, our pastor always train us, ay sa i-verify sa daw na, tinuod ba na?
Ayaw sa tuod dayon. Istoryahan sa daw nato. Kaya nga naman, mo ni siya usahay makadaot sa atong pagampo. Mas stress man ka. Maapektuhan. Labi nagsensitibo kay ka sa mga storya-storya, mga ano. Tanan mo dili tinuod or unsa. Sa mana say makadong storya di man makatabang sa kuha ay nalag istorya sa kuha abi. Say may istorya ano lang para maano ba. Dili gi makatabang nimo spiritually makakarga na no kabugaton sana. Ay nalag istorya sa uban. Imuha na lang. Or unsa man gani? If there be any virtues, mga butanga maayog dungog kung adunay pagdaig, hunaw na kini mga butanga. Diha ka focus. Na magay good or bad reports, unsa ba? Ayog dwell sa bad. Ayog tinuod man na, o sa dili man, imbestigaron, unsa. Kay, mo ni usahay, makaano sa tong hunahuna. Dayon, gamito na sa yawa, manang, nigpray ni mo daan, negatibo na ka, or unsa ba? Wala na, nawa ng panalangin. Mo nang dili na maayo ang imong prayer life daan, nga naman, negatibo makadaan. Ayaw. Kung dili, ano? Ayaw. Manang, pray steadfastly. Number 2, pray with thanksgiving. Papasalamaton. This aspect of prayer is very simple, but be quite difficult. Do you think it is easier to complain or to be thankful? Asa may sayon. Mureklamo ka or magpasalamaton ka? Asa may sayon. Mas sayon mo reklamo. According to study I read this week, the average person complains 15 to 13 times per day. Grabihan, no? Average person. Nairing dia. Nandag. Ay, kayo, Domingo may pang-iring na love life. Ato na lang i-joke. Maminaw, according to study I read this week, the average person complains 15 to 30 times per day. Grabe, 15 hangtod sa 30. Unsa man niyoy? Unsa maning. While some think that complaining helps them to get their feelings out and feel better. Hoy, basig naghuna-huna ka, nga magsige kag reklamo, mura bitaw kag mugaan mo no. Hoy, dili na tinuod. Musamot na noon. Kaya nga naman, tanawa ganay sa imong trabaho mo, reklamo ka, lisod man na. Wa pa kay kakatrabaho, imo na magibutang sa imong nahuna, lisod. Dili ginamahimong sayon. Nagreklamo naman ka nga lisod. The studies show that it does the opposite.
Tinod. Nga the more ka nga magsigig reklamo, the more ka nga magsigig, the more nun, magkabugat ba? Magkabugat. Matingala ka, sa una, lipay mo ko sa kong trabaho. Alang-alang, lahi na may nakita ni mo, negatibo naman kasi mong trabaho. Sige naman lang kagreklamo. Wa naman kay maayong makita. Balik daw ta. Wa bagi maayo ni mong makita diha, puro na lang yun reklamo. Salamat gani na kay trabaho. Maglibog ka sa tao. Kung walay trabaho, mangita. Kung walay trabaho, magkinanggaw. Mabito ang Filipinos, mingon sila, Filipinos, daghan kayo kanang, wakana bitong daghan kayo unemployed. Dili man na ingon nga unemployed nga tungod ba na sa batasan? Ang lisod kayo, kita Kristohanon, dadoon pa nato ba? Nanatay bala ang Espiritu Santo, nanatay sige gwalihan nata, dapat dili ta pareho sa uban. Nga dapat, magpasalamat ka. Manang before ka mo adto sa trabaho, pasalamat ka. Lord, salamat kay nako trabaho, nako yung mga lisod man diha o unsa man gani. Salamat Lord, makatrabaho pa ko. Unsurprisingly, it decreases our joy. Tinod. Mawadaan yung kagkalipay diha. Mawag di mong kalipay kay nga naman dili naman mapasalamaton ang imong espiritu. Negatibo naman ka. And not only that, bugat na siya sa imong boss. Sa tawag na sa imong nagdala diha kinsa man. And decreases our joy and worsens our mood. Usay, di ka masabtan. Usay, lipay ka. Usay, di ka. Ingana. Sa bagay, namagay tao, ingana. Nasa yung mga lalaki, murasag babae po. Abinakog ang naiperiod ang babae ra. Nasa yung mga lalaki naiperiod po. Tandugunon ba? And also negatively influences the mood of those around us. Imbis ang imong kauban nalipay, nakakita man sa imo nga nagbugot ka nagbugot ba? Makatakod. Nya, magsigi na rin ka. Ingani man gud, ingana. Wala na. And by the way, bisag dili lang sa trabaho animo, bisang diri simbahan. Bantay gani, kanabit ang dili kay ka musmay or makatakod. Pero kung makakita kay tao nga bubbly, bisag naa kay problema, pag sige nimo siya istorya, mawa. Mug nakalimot ka ba nga na kay And not only that, it harms the brain and is bad for health. Makadaot na sa atong utok. Bad na sa atong health. One study concluded the optimist or positive thinker tend to live longer than the pessimist. Sa mga pessimist, negative thinker. Mas tanawa gina. Kabantay ka na yung mga taong grasa nagapuyo sa pero gi-interview sila. Okay ra. Kabantay bitaw ko na ay daghang kisa giro, nagpuyo ra siya sa kanabitong Pero tanaw nimo siya positive kasi siyang kinabuhi. Okay ra man ko kay malawga naman na akong iro Pero naidato kayo. Wala man kay puyo pa ning balaya pero man mingaw. Tanaw nimo asa may naikalipay. Ang katong dato o katong igo-igo lang daghang mamatay sa negatibo. Panguna-una.
Optimists were found to have 55% lower risk of death across all causes. 55% mga positive thinker. And 23% less likely to die of heart disease. Why? Complaining can actually physically damage the brain as it shrinks the hippocampus. Allah, mura sa di kag adik-adik, magsigi di kag kanab itong complain, mo shrink di mong utok, mo gamay. When you frequently complain, your brain develops those neural pathways and it becomes easier and easier to complain and hard to be thankful. Tinod, kung magsige kag reklamo, ang neural pathways sa imong utok, sige reklamo, mo nang maglisod ka o pasalamat. Kaya nga naman, naaman nimong pirmi man, reklamo man. Modern science is supporting what God has said in the Bible all along. It's natural tendency of our sinful flesh to complain. Yes, tinod na sa ato ang flesh, dali, mas dali gyud reklamo kaysa magpasalamat. But God both tell us not to complain and give thanks. Philippians 2:14. Markahin yung Bible. Do all things without murmurings and disputings. Basta Bisayaon ako, para klaro, buhata ang tanang mga butang nga walay pagbagulbol o mga panaglalis. Kaklaro, ana. Sa balay, bisig ka mo, mga igsoon, ako na lang, ako ang nakikita. Ako lang pirmi sugun, siya dili. Bagulbol. Lalis. Turning on, do all things. Buhatang tanang butang. Ayog. Bagulbol. Ay, paglalis. Say, bitaw mo, bagulbol ta, dili biangay yun ibagulbol. Mga naman, pag bagulbol nimo, masikag bagulbol, mangadto gina sa paglalis. Manang, ningon si Apostle Paul, do all things without murmurings and disputings. For example, magbagulbol ka, ako naman ito yung Henry. Mingon ni ka, alang ako man gahapon. Ikaw na po karon, ala na, tang, ba? Lalis na dayan. First Thessalonians 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Diha sa matag butang, paghatag o mga pagpasalamat. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha ni Kristo Jesus mahitungod kaninyo. Anang butang? Notice the wording. First, we are told to never complain. Dili ta mo reklamo. Do all things without grumbling. Second, we are told to give thanks in all circumstances. Every possible loophole was closed. These verses addresses every potential situation you will ever face. You may ask, does God really want me to give thanks in every midst of this health situation? Does God really want me to give thanks for my marriage? Does God really want me to give thanks for even face of the inconvenience of my circumstances? The answer is yes. Does that mean you should give thanks when something bad happens to you? To be honest, I don't know. I'm not sure if this means I need to say, God, thank you that I have food poisoning.
Bisag nay. I think what does it mean is that in every situation, there is something to give thanks for. Why? We know God causes everything to work together for good if we love Him. So even when I have food poisoning, there is something positive that God wants to accomplish in my life. And I can try to find that and thank Him for it. Unsa man, we can thank Him for the doctors that treat us, for the medicine we receive, for the spouse to take care of us while we are sick, or for our good general health and well-being, for the opportunity to pray to Him during sickness, for a comfortable bed lay-in, for the finances, be able to take off to work, for the character He's installing in us, for the hope of a glorified body in heaven one day. Salamat, Lord, kining lawas na to, mailisa ni, dili na ni glorified body, dili ni maong lawasa. Wala na injection, wala na insulin, wala na lusartan, wala na astorvastatin. Isa pa. He gives for the joy He gives even in the midst of difficulties. Yes, naatay kalisod, pero naatay kalipay. Nga naman tay Ginoo. Di man ta para sa uban nga way Ginoo. Naman tay Dios. One important aspect of a healthy prayer life is thanksgiving. Gusto kag healthy prayer life, kinahanglan mapasalamaton ka. When we present our petitions to God, we should stop to say thank you. Lord, salamat kayo. For what He has already done, unsa may iyang nahitabo. Let us not be entitled in our relationship with God thinking He is just there to serve our needs. Nga, dili lang ba nga, Lord, puro lang ta pangayo ba? Kung unsa atong kinahanglan, pasalamat, salamat eh. One word, Lord, salamat. Salamat. Thank you. Being thankful in prayer will result in a more joyful, contented, fulfilled life, and most importantly, God commanded it. Commanded sa Ginoo. Pasalamat. Lord, salamat. Although napangos ko, Lord, pero wala ko nabali. Lord, salamat. Footrest rin na daot. Lord, salamat. Salamat, Lord. Bisag na ako yung maintenance, makapalit ra ko. Daghang ko salamatan sa Ginoo. Karon buhi ka, makalingkod ka diha. Kanindo ta na. Wa pa ka na daghan eh. Naar nimo. Pray steadfastly and pray with thanksgiving. Pasalamat sa Ginoo. Lord, salamat. Sa kitugot nimo, wa nimo gitugot. Salamat ka. Amen? Ay, sige reklamo. And by the way, sige reklamo. Kaya nga naman, kung mo ang imong, sa akong gisulti, kung mo na inaa sa imong mind, gitrain mo imong mind.
Lisod. Ang imong makita negatibo lang. Lisod kag pasalamat. Di nakakita ba sa mga maayong mga butang ang gihatag sa Ginoo? Dali, pasalamaton ba ka nga sa naitabo sa inyo, ha? Di lalim, nasunog ilang balay. Wala pa may wala pa. Sila nga tungad-to. Nari ito si Nina, na wala pa nahatag siya? Wala pa? Man to. Nay si Nina, atong Sunday, wala man katong Sunday, no? Salamat sa Ginoo nga, wala pa nasunog inyong balay. Wala pa. Basta ka nag-ampo ka, dili ang pasabot ba? Intact. Daghan kitag pasalamatan sa Ginoo. Amen? Manindog ta mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Pasaylo ami o Lord, usahay. Adili gyud usahay, Lord. Naagi mga panahon. Mas dali sa mo ang reklamo, mas dali sa mo mutan-aw sa mga butang nga dili maayo. Mo na maglison mig pasalamat diha kanimo, maglison mig usay di mi kasabot. Kay nga naman gahi mi sa guhol. Pero salamat Lord nga imo ming pahinumduman karong kagabion. Labi na sa steadfast nga prayer nga di gid pwede Lord dili namo establish ang among prayer life. As of now, lisod, daghang distractions, daghang mga butang nga mo kuha sa imong mga di ka ka-focus diha yun. Pero I pray Lord, tabangi mi Lord nga ma-develop gyud namo ang intimate nga prayer diha nimo. Nga mapadayonon dili lang nga kausa kundi diha. Ug I pray Lord nga matag-usad diri sa mo Lord, mo focus nami sa mga butang nga angay namo pasalamatan. Yes, naay mga reports na ami madunggan, nami mga di na malikayan, pero Lord, salamat sa pagpahinumdom namo. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, unsa may just, mao nay angay namo tutukan Lord. Ug daghan mi angay pasalamatan. Pasaylo ami usahay kulang ang among pagpasalamat diha kanimo, kulang ang mga pagpadayeg namo diha kanimo, kulang ang among kigstorya diha kanimo Lord, usahay nay mga butang Lord nga usahay layo mi diha kanimo. Pero salamat Lord sa imong consistent nga faithfulness sa among kinabuhi. Mo nang I pray bless nimo imong katawhan, panalangin ni sila padayon, silang mga trabaho, silang mga negosyo, mga estudyante, proteksyon ni. Labi na Lord, exam week nila, ang mga maestra sa Lord as they finish sila mga grades, unsa pa mga requirements nga ilang pagabuhaton tabangi mi. Tabangi sad mi Lord as we face another day tomorrow hangtod sa Sunday. Ikaw lang ang madayeg namo, pasalamatan. Salamat sa mga butang nga imong gihatag namo. Bisag dili mi angayan niini, pero salamat Lord. Ikaw gihapon ang Dios, kabalo sa tanan. Bulag-bulugan mi Lord, kuyog ang imong kalipay, imong grasya. Salamat kay Lord. Dalaygon kay ka, papahulaya mi unya sa mong pagkatulog, nga naay peace ang kasing-kasing ug sa mong unahuna. Salamat kaayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Gihimo na ako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong tikiwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo na nagiandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo nako makabut ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo.
ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, so then that shall make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. See you on Sunday. God bless.